Ang mga paglilibang ni Lord Chaitanya, unang bahagi. Bilang isang bata, madalas na umiiyak si Nimay na may magaganda at maliwanag na mga mata. Ngunit ang tunay na layunin ng kanyang pag-iyak ay hikayatin ng lahat na awitin ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Sinubukan ng mga babae na sa iba't ibang paraan ay patigilin ang pag-iyak niya. Ngunit mas lalo pang umiyak ang Panginoon. Gayunpaman sa sandali na umawit na ang mga babae ng hari-hari, nagniningning na ang ngiti na sumilay sa napakaganda at bilog na mukha ng Panginoon. Kaya nang matuklasan na ang pag-awit ay nakakalugod kay Chaitanya Mahaprabhu, ang lahat ay nagtipon-tipon sa kanyang silid at palaging inuulit ang pangalan ng Panginoong Hari. Sabay-sabay na pumapalakpak. Masaya ang lahat sa pagsasagawa ng sama-samang pag-awit sa tahanan ni Sachi Devi. At araw-araw ay patuloy na umuugong ang mga transcendental na pangalan ng Panginoon sa kanilang tahanan. Isang araw, habang si Nimay ay gumagapang sa kanyang mga tuhod, ay merong isang ahas na gumapang sa kanilang bakuran. Ang Panginoon ay hinawakan ito upang magkaroon lamang ng panibagong paglilibang. Ang ahas naman ay tumigil at ang Panginoon ay naupo sa likuran nito. Nang makita ng mga tao sa paligid ng tahanan ni Lord Chaitanya ang pangyayari, sila ay sumigaw. Pero ang Panginoon ay kalmante lamang nakangiti at patuloy na nasa likuran ng ahas na parang tahimik na tahimik lamang at nakarelax. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan habang ang kanyang mga magulang ay alalang-alala. Ang ahas ay si Lord Anantasesa mismo, ang himlayan at pahingahan ni Lord Narayan. Ito ay gumapang papalayo nang marinig nito na ang lahat ay nagkakaroon ng kaguluhan at nagsisigawan. Ang maliit na si Nimay ay pinigilan siya, pero ang mga babae ay dali-dali na nagpunta kay Nimay at siya ay tinaas sa kanilang mga pisig, habang ang iba ay nagalit at tinangkang iligtas siya mula sa sitwasyon. Ang mga tao ay naguguluhan at nag-aalala, ngunit si Nimay ay nanatiling kalmante. Parang walang nangyayari. Pinagdiwang tuloy ng lahat ang paglalagay ng talisman kay Nimay para sa kanyang proteksyon, habang ang iba naman ay nag-aawit ng mga benepisyo ng mantra at nagbuhos ng tubig mula sa Ganges sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. May ilan na nag-isip na ang batang ito ay nakatanggap ng panibagong buhay, habang ang iba naman ay nakakaalam na ang ahas ay talagang si Anantasesa. Sundan pa natin ang mga susunod pang kaganapan sa kwentong ito. Haribol.